up uli ako. So, thank you, National Marketing Director, Ma'am Noemi Pontanal. Oh my goodness, nararamdaman ko na yung malapit ka na mag-International Marketing Director. And congratulations, and very happy na ngayon ay kasama mo na ang iyong pamilya, kasama mo na especially yung mga anak. So, to all the guests, I am your Global Marketing Director, Maludia Sariliano. Yes, the former manicurista, the well-known manicurista turned millionaire. So, dami nagtatanong sa akin, daming nagme-message sa akin all over the world, Ma'am, paano ka naging millionaire? Sa akala nila, sa pagmamanicure ako yumaman. So, hindi po. Yumaman po ako dahil dito sa lifestyles. Okay? So, congratulations to all the presenters mula kanina sa simula. This is your Philippine Hope. Tama ba? So, ang ganda, no? Nakakalito na. Ang dami ng presentations. Kasi, bihira na po ako dito mag-guest sa kanila. Kasi madalas po ang talagang tinututukan ko ngayon o marami akong trabaho yung international group. Pero, syempre, hindi ko pa iwanan ang home base natin, ang ating Pilipinas, dahil ang ating Pilipinas kong mahal, na ang aking advocacy ay maraming maging global marketing directors na mga kababayan ko. So, lalaban ba kayo lahat? Sino po yung mga guests in the house? Isigaw mo, sabihin mo sa chat box, ako po, GMD Malu, gusto ko din maging Global Marketing Director. Paano ba maging Global Marketing Director? So, yan. Yes, Ma'am Tin Kulima, alam ko mag-GMD ka, no question to that. So, paano po ako napunta sa lifestyles? Ako po ay isang taong hindi sumusuko sa kahit na anong laban ng buhay. I was raised up in the province na wala pong kuryente, walang kalsada. In short, wala lahat. Wala rin ako magulang that time. Produkto pa ako ng isang broken family. Lumaki lang po ako sa lola ko. And alam mo yung wala talagang nag-guide sa'yo, nangangaral, ganon, wala. So, naalala ko lang noon ang lola ko, everyday, 3 times a day nagpe-pray. So, that time, sabi ko, bakit kayo lola ko? Wala namang kausap, salita na salita. Maliit pa ako noon eh. Katapos namin mag-grocery, obligado akong magsumagot sa kanya. So every 6 o'clock umiiyak na ako, luluhod na naman kami, tapos magdamag na ako makatulog, nagrosaryo na ng alas 6, magrosaryo na naman ng alas 9, magrosaryo na naman ng alas 3, ng madaling araw. So I was exposed with my lola na very prayerful. So, tapos nagtataka ako sa kanya, bakit kayong lola ko, wala siyang kausap, pero salita na salita. Tapos naririnig ko, si Lord ang kinakausap niya. So, nagkaroon ako ng sariling isip. Nung mga gusto ko nang hanapin ang sarili ko, kinausap ko talaga si Lord. Promise, hindi po ito kwentong kotsero. Kinausap ko talaga si Lord. Na sabi ko, Lord, dahil lumaki ako na sa Bisaya, gintitinamay. Alam ko, maraming makaka-relate sa inyo. Lumaki ako na gintitinamay and I have many hurts. Ang dami kong sugat ang puso, inaapi ka, ang pangit mo na, lahat na. Sabi ko, Lord, alam ko, pwede ko din mabago ang buhay ko. Ang tanong ko, paano ba yun, Lord? So, ang isip ko noon, punta ako sa Manila, mag-aral ako, self-supporting. And by that, alam ko na mababago yung buhay ko, matutupad yung pangarap ko. But pagdating dito sa Maynila, grade 5, dumunta ako Maynila, hindi ko ako masyado familiar sa nanay ko, pero napilitan ako, syempre, na tumira sa kanya kasi wala naman ako matitirahan, so sa nanay ko. But mula grade 5, nag-self-supporting po ako mula grade 5 hanggang buong high school. Pinangarap kong magkarating ng kolehiyo. Ang masaklap lang po, hindi po ako pinalad makapasa ng NCEE. Yan yung talagang hindi makalimutan sa puso ko, na yung NCEE ay hindi ako pumasa, kaya hindi natupad yung pangarap ko. Okay? So, ang tanong ko noon kay sa Panginoon, Lord, paano na to? Paano na yung mga pangarap ko? Paano na yung mga nilagay mo, ginuhit mo sa puso ko na ang daming pangarap? Paano ko na ito matutupad? Hindi na ako makakapag-aral. Akala ko ang isang paraan sa pagtupad ng pangarap ay magkaroon ka lang ng diploma. At akala ng karamihan, isa pa sa pagtupad ng pangarap ay kung makapag-asawa ka ng engineer, ng mayaman, etc. Tama?
So, tinanong ko ang Panginoon, sabi ko, Lord, ito na ba ang lalaki na ibinigay mo sa akin? Ang pinagpipray ko, Lord, sino yung soulmate ko? Binigyan ako ng Lord ng soulmate, akala ko yayaman ako. Kasi engineer, nagmimina ng ginto, as in. Kaya napatira ako sa Masbate, sa mining company. But sad to say, na-aksidente po siya. 2003, nag-vehicular accident. Nabaliktad pala, ako pala ang ginto na naminan niya. Diyos ko, nagkabaliktad. Sabi ko, Lord, paano na to? Dilubyo ang buhay ko. Ang hirap ko siyang inalagaan kasi nag-amnesia, trauma, depression, nagbabasag, nagwawala. Paano na yung buhay namin aandar? Walang hanap buhay. Tapos ako naman nagtitinda ng kung ano-ano, anik lang sa palengke, nagmamanicure, nagsiservice ng manicure. Paano na namin itataguyod? Paano ko na itataguyod yung dalawang anak ko sa kanilang pag-aaral? That was my rock bottom in my life, na kung saan kuntik na akong nag-suicide, literal, kasi 5 years, 7 years ko siyang inaalagaan na hindi ko na alam ang gagawin ko. I know lifestyles kasi sinabi sa akin ng isang friend ko, painumin ko husband ko ng products, baka sakaling kumalma. Promise, I stop the medications, yung kanyang Rivotril, Prozac, antidepressant, tapos yung pampatulog, kasi wala naman ako nakikitang improvement. So, mayroon ako nakausap na isang nag-counsel sa akin na what if itigil ko muna yung medications, tapos yun nga, yung pharmacist, sinabi sa akin yung product. So, I tried the products at nakita ko yung effect sa husband ko. Amazing at sobrang nagulat ako. Kulang na lang luhud-luhudan ko yung bote, ilagay ko sa altar. Sobrang nag-benefit yung husband ko. Hindi lang doon sa kanyang trauma depression, nagkaroon pa siya ng vehicular, leptospirosis dahil nabaha kami, naundoy kami, nagdengue pa siya, ang daming testimony plus yung benefit niya sa anak ko, na wala din yung asthma ng anak ko. So, no question about sa product. Sobrang solve ako sa products. My only problem that time is, nung gagawin ko na ang business, sabi nila, gawin mo yung business. Kaya that time, I'm very thankful sa nag-mentor sa akin. Actually, nakilala ko Lifestyles year 2000, pero unang attempt ko sa Lifestyles, hindi po ako nagpa-mentor, pero talagang hindi ako na-mentor. Hindi ako na-mentor at wala akong alam, kaya hindi po ako nagkapag-active. Sa 2005, nung na-aksidente na yung asawa ko, bumalik ako sa Lifestyles. And I'm very thankful dahil yung upline ko talagang pinuntahan ako sa palengke, sa pwesto ko, nagulat ako, dumating sila doon. So that time, pinaremind sa akin ni Lord na tingnan mo ang Lifestyles. Bigyan mo ito ng puso, ilagay mo yung heart mo, ilagay mo yung isip mo. By this opportunity, aralin mo lang, pwede mong matupad ang pangarap mo. Paano ko nun tutuparin ang pangarap ko? Asan yung mga picture? That time, ang pinakamahirap sa pagsimula ng Lifestyles, unang pinakamahirap na step, magdesisyon. Hindi actually ang pera eh. First challenge here in Lifestyles is really to decide, do I have to do that? Naniniwala ba ako na pwede ako yumaman? Pinaniniwalaan ko ba sarili ko na pwede ako maging global marketing director or not? Because that time, that's my testimony. Imagine mo yung itsura na yan, bandang kaliwa. Diba? Pinakamaganda na yan during that time. Todo-todo na lipstick na yan. Kasi nag-a-avon ako noon, so libre na yung lipstick. Diba? Pinakamaganda na yan. Imaginein mo, yung baliktad, yung batang edad mukhang lola. Yung sa bandang kanan, matanda na po edad ko dyan, 50 anyos na ako dyan, halos. Oo, 50 na ako dyan. Pero, mukha namang Julie Vega, sabi nila. Dahil nakainom na po ng products ng Lifestyles yan. So, ngayon sa mga guest, huwag niyong tingnan ano itsura nyo. Tingnan ko nga mga itsura ng mga guest, mga nakatago kasi Paano ko makikita? Magpakita po kayo kasi pag hindi po kayo magpakita, sige, magtago din ako. Tago-ampong tayo. Taguan, magtago na kayo. Okay, yan. Okay. Wala akong makitang kamukha dun sa picture kanina. Oh, ang gaganda ng itsura. Ang gwapo. Kaya lang nagtatago talaga yung iba. Okay lang po kung ayaw nyo magpakita. Pero ang magpapakita ng picture, siya ay madaling maging Global Marketing Director. I declare. And yes.
Ay, bigla silang nagpakita ng mga pictures. Amen. Ma'am, present. Kahit anong itsura nyo, walang kaso sa akin yon. Importante, makilala ko, makita ko ang mga faces na yan because in the long run, magkikita-kita tayo in person. At one of these days, mag-uusap-usap tayo through Zoom. At least alam ko, sino nga ba yung mga taong nag-declare na gustong maging Global Marketing Director nung nakapakanig sila ng presentation na ako yung nag-closing that time. So, alam ko, tingnan nyo nga, walang kamukha. Ang gaganda naman ng mga itsura nyo. Walang kamukha doon sa itsura ko. So, so yan. Pinakamaganda ko na yan nung araw. Ma'am Becca, wag kang tatawa-tawa. Maganda pa itsura mo kaysa itsura ko noon. Kaya kailangan laban nyo ang pagiging GMD nyo. Ang mukha, ang itsura ay napapalitan. Pag marami ka ng pera at hindi ka nai-stress. Kasi hindi ka na ng bayarin. Saan, iniisip mo pa rin, pero di mo na iniisip saan kukunin yung pambayad. Totoo yung mga sinabi sa slide kanina, more income than bills at the end of March. Ako baliktad, naghahanap ako ng bayarin. Kinuha mo na ba yung bill ni nanay, yung kuryente ng biyanan ko? O binayaran na ba yung bahay doon sa nanay ko? Binayaran na ba yung mga tuition ng mga pamangkin ko? Lahat naghahanap ng bayarin, ang lukalukang GMD, baliktad. Yes. So, ang kapag. So, because I'm here in Lifestyles, nasa abnormal quadrant ako. Kaya mga distributors and guests, fight for your dreams. Be courageous. Tingnan mo yung mukhang pangit na to, na mukhang adik na walang siringhot yan, ha? Inilaban ang pangarap. Bahala na kung may maniwala sa akin o hindi. Importante ang sarili ko ay naniniwala na pwede ako maging Global Marketing Director. So that's the hardest part, to decide, to make a decision. Kasi ang pagla-lifestyle is a major decision in your life. Kasi ito po ay hindi po kayo tuturuan magtinda. Ito po ay tuturuan kayo paano magpakatao. Kaya nga intra, I need the right attitude. 'Di ba? Hindi tayo tuturuan mag-alok ng intra. Kasi kung ang mindset nyo mag-alok ng intra, 100% dadami ang kaaway nyo. Dadami ang kaaway nyo. Kasi ire-reject ka ng ire-reject. Ngayon, lagi mo silang mumurahin patalikod. Ang kapal na mukha mo, ang kapal naman ng mukha mo, mamatay sa cancer yun, ayaw maniwala. Alam mo yung, kasi gano'n ang mindset, magtitinda. Here, in Lifestyles, baliktad. Hindi po tayo tuturuan magtinda. Tuturuan tayo paano magpakatao, paano tanggapin ang normal world, paano tanggapin ang mga rejections, because if you are in God, if you are with God, no pains na siseryosohin mo, no rejections na i-entertainin mo sa isip mo na, ouch, ang sakit naman, hindi ako pininiwalaan, best friend ko pa naman yun, kaklase ko pa naman yun, hipag ko pa naman yun, kapitbahay ko pa naman yun, dati nanghihingi ng tulong, tapos ngayon hindi ako pinapansin. Figo lang yun, forget it and go on. Importante, the first person na maniniwala na pwede ka maging Global Marketing Director ay ang sarili mo. Okay? So, I decided to rejoin Lifestyles May of 2005. Actually, this is my 16th year. 16 years na po ako dito sa Lifestyles. So, 3 years ko lang po ginawa ang pagiging GMD. And how many years na po ako nag-i-enjoy ng bandol-bandol. Okay. So, ano pa next kong story dyan? I joined May 2005. I did full-time 2010 kasi nga nung una di ako naniniwala na kaya ko mag-GMD. So, nag-decide lang ako after mag-undoy. After mag-undoy. That is my big why. My of course, yung mga anak ko na yan. Ang lola nyo, masyadong ambisyosa. Nung wala pa ako sa Lifestyles, naka-exclusive school na mga yan. Yung babae ko nasa Saints ko, yung lalaki ko nasa Marist. Parehong exclusive school. But did you know na paano ko sila napapa-enroll? Nagpapaluwagan po ako ng 2 taon. Yung unang sahod, kailangan ako.
para ma-enroll ko yung 2 anak ko. Pero upon enrollment lang yun. Hindi ko kayang bayaran yung buong tuition. The rest, kung ano man yung mga balanse ko sa tuition, sasabihin ko, Lord, thy will be done. Ikaw na bahala kung saan manggagaling ang kasunod na pambayad. Masyado ako ambisyosa. Why? Ayoko maging kagaya ang mga anak ko na mangmang. Mangmang ako, no? Konti lang lamang ko sa no read, no write. Kaya pinagsikapan ko mapaaral ka o mga anak ko. But thanks God, nung time na hindi ko na alam paano sila paaralin, dumating ang lifestyle sa buhay ko. Kinareer ko yan. Kaya yung isang anak ko, yung panganay ko, naging marine biologist. Graduate naman yung babae ko ng interior designer. Tapos itong aking batang angel na to ay hanggang ngayon, naka-enroll yan sa OB Montessori. Nung nursery siya, ang kanyang tuition ay nasa 98,000. So binabayaran ko yun ng cash. Ngayon, grade 7 na siya. Ang tuition niya ay nasa 150,000. So, di ba, parang tuition ng doktor. Kung wala po ako dito sa Lifestyles, wala po akong karapatan mag-tuition ng ganong kalalaki. Kaya thank you talaga, Lord, kasi binigay mo ang heart ko dito sa Lifestyles. I am very passionate dito sa Lifestyles. Lahat ng gustong yumaman dito sa Lifestyles, makipag-usap lang kayo, magkasundo lang tayo, ay siguradong pwede kang maging milyonaryo. So, kailangan dito, bago ka mag-join, totoong-totoo ang pangarap mo. Ano pa yung nangyari sa akin? Common dito sa Lifestyles yung mga sasakyan kasi po mahirap magbitbit ng products. Mahirap mag-commute. Pagka wala ka sasakyan, konti lang makakausap mo. Pag maraming sasakyan, marami ka ding makakausap. Diba? Actually, yung mga sasakyan na yan, bunga lang yan ng mga pagsisikap ko dito sa Lifestyles. Nagkaroon ako dito ng yung isang kotse na yan na videos, pinamigay lang yan sa kapatid. Pinang-grab. O diba, pag nasa Lifestyles ka, kaya mo mamigay. Pero pag wala sa Lifestyle, kahit sarili mong gulong, wala. Kahit nga daw tornilyo, wala. O, kung yan pong ginagawa natin sa ngayon, ay matagal nyo nang ginagawa, ay mag-isip-isip na po kayo. Kasi konti na lang natitira nating buhay. Kailangan nyo nang i-fulfill yung inyong dreams. After that, hindi lang po yan. Naturuan ako dito ng mga mentor ko, mag-invest ng mga properties. I have condominium. Sa ngayon, alam nyo, yung condominium ko sa Makati, 2 units, inuupahan yan, San Lorenzo Place. 90,000 is 90,000. Imagine, wala pandemic, pero I have other income from my other other source of income sa passive income. Kinita ko sa Lifestyles, in-reinvest ko sa condo, double compensation ako. Nagre-rent sila ng 90,000 kasi 2 units. Andito ako sa Redwoods Condominium, yung aking unang condominium na na-acquire. Pinaka-high-end na condominium dito sa Quezon City, sa Fairview. Katabi ko kasi ay mga mall. Pag naubusan ka ng kalamansi, punta ka lang sa mall. Diba? Hindi mo na kailangan pumunta sa palengke. And I have my condominium in Baguio City. Sa mga downlines, 50% discount. Sa cross lines, 20% lang. Ay, 40% discount pagka downlines. Pagka cross lines, para lang kayo mga independent distributor, 20%. Ay, nako, masarap magliwaliw. And of course, meron na po akong nagkuha ding lot sa Hillcrest. Alam nyo ngayon, sakit sa ulo din yung maraming properties. Kasi mahirap kausap ang mga instituto. Ayan, alam ko na dyan si Ma'am Becca, taga Bureau of Deeds to. Ma'am Becca, minsan gagambalain kita, Ma'am Becca, ha? Huwag mo akong iisnabin, Ma'am Becca. Dadating ang araw, kukulitin kita. Yes. Ang sakit sa ulo mag-asikaso, ang hirap kausap yung mga management. Kaya ngayon pa lang, gusto ko i-dispose. Sabi ko sa anak ko, tayaan mo ng bahay yan, bahala ka, sumakit na ulo, ayaw ko makipag-usap. Sinong gusto dito sa kondo na to? Sabihin nyo na, ibigay ko na yan sa inyo. Yes, ma'am, yes. Kasi lahat yan ay katas ng pagsisikap ko sa Lifestyle. So hindi lang properties ang meron dito. Travel abroad, I happen to experience traveling abroad. Yan ang mga buddies ko, mga travel buddies ko. Pare-pareho kami noon, hindi pa global marketing director. Nung dumating ako sa Lifestyle, hindi pa nga GMD, si GMD Peng noon. Sa totoo lang, lahat kami noon hindi pa GMD. But now, GMD Peng is the highest income earner. Before pandemic, nagpa 5 million na siya. Baka ngayon, nasa 7 million na. OMG.
Kahit man lang yung butal ng cheque niya, makuha nyo muna. And of course, kagaya ng sinabi ni Ma'am Emma kanina, kung hindi kami nag-lifestyles, hindi kami magka-gown. Dito, grabe, every year, bago ang gown. At na-display namin ang aming mga beauty, no? Yung mga kagwapuhan o mga kalalakihan namin diyan, nakakapag-tuxedo sila. Para sila mga si Tom Cruise pag sila ay mga nakatoksido. Alam mo yung once in a year, magkakaroon kayo ng ganitong gatherings na napakasarap tingnan kasi it's an annual event, yung aming gala na kung saan nare-recognize yung mga matinding magtrabaho dito sa company na to. So local travel, alam nyo po, nung ako ay hindi pa nagla-license, laman ako ng bus na ordinary bus sa EDSA. Naiiwan ang ulo ko sa bintana, sa labas lumalabas sa bintana ng bus. Hanggang tingin lang ako doon sa mga, di ba may mga poster na nasa EDSA nakasabit, nakalagay, wow, Philippines. Hanggang tingin lang ako, wow, Philippines. Hanggang ganun lang ako. Hindi ko man ma-imagine na lahat ng mga local destinations dito sa Pilipinas ay pabalik-balik na lang kami. Most of them ay company expense. Halos wala po kaming expenses dyan. Yung mga expenses lang namin, mga pambili-bili ng pasalubong. But most of that local travel and trips ay galing po sa company incentive. So imagine niyo, at hindi lang yan. Meron din mga international travel. Meron pang local dyan, yung Pitales, Boracay, Bohol, Panglao, pabalik-balik lang kami dyan sa mga tourist destination na yan. At lahat unlimited kwentuhan, unlimited na pagkain, unlimited learnings, experience. Ang sarap pag-travel. Totoo na travel is the best education. Of course, hindi lang local, international, mansan, kasama ko din yung husband ko. Yung travel na yan, incentive yan ng company, hindi kami gumastos dyan. O imagine mo, kasi syempre, ang husband ko, mayroon din yan akong nilalagay ng mga downlines. So nakasama din siya sa travel na dyan. That's in Jeju, Korea. Nakarating kami sa Taiwan. Ang dami. And I've been to different places in the world. Nakaranas ang lola nyo ng iba't ibang bansa. Yan, mga downlines kasama mo sa travel. Beijing, China. Ang sarap yan in Vietnam. Imagine mo yung naka-duster ako dyan. Biglang nagtawag sila ng meeting. Hindi pa ako nakabihis. Naka-duster ang lola mo. Pero mukha pa lang doon niya kahit daw naka-duster. Pero hiyang-hiya ako dyan kasi hindi ako sanay magsuot ng ganyan. Okay? So grabe. Napakasarap ng feeling na lahat yan ay nararanasan mo. Kung hindi ka nag-lifestyles, di mo mararanasan. Yan po, first travel ko, yung naka-green ako. Tingnan nyo, wala pa ako matinom ng mga damit kasi nasa palengke lang ako. Yan na yung feeling ko, maganda-ganda kong isusuot. Walking short. Ang lakas ng loob ko mag-walking short. Ang dami ko pong peklat at saka piki-piki ang lola nyo. Pero ngayon, wala nang bakas ng lumipas. Iba talaga nagagawa sa sa gumaganda ang aura mo dahil sa products. Imagine mo, Eiffel Tower na yan. Napapanood ko lang yan sa Jessica Soho. Yung background na yan ng Eiffel Tower tsaka Leaning Tower of Pisa. So my goodness, thank you Lord dahil nilagay mo ang puso ko sa paglalaysas. Ano pa ang naandyan? Recognition, awards, of course. Ayan, alam nyo, ako po yung isa sa taong hindi ako nagtatrabaho para sa awards. Trabaho lang ako ng trabaho, di ko namamalayan. Nakikwento ko nga dito sa mga leaders ko, promise. I am a type of person na I'm not into monitoring, magmo-monitor ako ng mga points, magmo-monitor ako magkano na kikitain ko. Hindi Kasi kadalasan hindi ko naman talaga naiintindihan paano computein yung kita from points to income. Trabaho lang ako ng trabaho. Kahapon ko nga lang nasilip, my goodness, distributor, seryosohin nyo ang international. Kahapon, pinakita ko doon sa mga close sa akin, yung international check, hindi ko kasi masyadong pinapansin. Siyempre, nandun ako sa local check kasi yun yung pinakamalaki. Diba? Yun yung million. Kahapon, sinilip ko sa PBC kasi nandun naman yun. International check ni GMD Malu, more than 200,000. Hallelujah! Pwede na bang part-time yun?
Pwede na bang check na hindi pinapansin masyado? Hindi ko masyadong pinapansin yun. May nag-text ulit sa akin daw na, ma'am, di mo naman masyadong pinapansin yung international check. Bakante po ang aking account. Di ba? Gustuhin nyo ba na magkaroon ng ganong international check? Gusto nyo? Sagot. Yes. Yes. Kaya ngayon, na-motivate ako. Of course. Na-motivate ako doon nung nakita ko kahapon. Kasi talaga, ever since, I'm not used to it na silipin ang international points. Promise, hindi ko pa sinisilip. Alam ni Kaysa ang trabaho ko, yaw-yaw lang ako ng yaw-yaw, meeting lang ng meeting, presentation after presentation, counseling, planning, etc. Yun lang ang trabaho ko. Hindi ko talaga sinisilip yung international points. But yesterday, after seeing that point, result, alam mo, na-motivate ako na palakihin lalo ang international group. Yay! Who wants to join me to build international business? Napakaswerte ng mga guests. Imagine, napakaliit ng puhunan. Ang liit ng puhunan, 100,000 o 60,000. Magkakaroon ka ng international business. Wow. Hallelujah. Samantalang kung may 100,000 ka, itayo mo ng negosyo dito sa Pilipinas, ang pupuntahan lang nun ay sara-sara store. Kasi gagawa ka lang ng istante, magbabayad ka sa materyales, sa labor, ubos na ang 100,000 mo. Wala ka pang pag-asang yumaman, wala kang pag-asang kumanda at gumapo, at lalo ang sigurado, pag nagtayo ko ng traditional business dito sa Pilipinas, especially ngayon na pandemic, ang sigurado doon ay malapit ka sa kamatayan. Yes! Yay! Why? Yes. Stress. Why? Because of frustration. Kasi milyon ang ipupuhunan mo, o hundreds yung pupuhunan mo, tapos hindi naman magtasaksid kasi karamihan ng negosyo ngayon ay talagang hirap. Samantalang ang lifestyles, if you will join lifestyles, walang pwestong babayaran, walang taong siswelduhan, ang opisina mo ay nasa Canada, mayroon kang branches sa iba't ibang sulok ng mundo, mayroon kang kasama pagpipresent, mayroon kang GMD taga-close ng mga presentations, mayroon kang Robin, you have the best product, the only question is you. Tumahimik? Yes. Yes. Let's rumble the world. Let's conquer the world. Let's spread the mission of lifestyles to help people live better every day. Nakaka-excite. So awards na yan. Hayaan mo lang yan. Darating lang yan. Of course, here in Lifestyles, promise, you cannot go up to the ladder of success without mentors. So here, I am very lucky during the time na hindi pa masyadong marami ang mga tinuturuan ng mga GMDs. Isa ako sa naturuan ni Ma'am Peng at saka ni Ma'am Tin. Ginaid ako paano ako makarating sa ladder of success. But of course, hindi rin namin pinapromise sa inyo na pag may GMD ka, 100%. I mean, ang GMD ang magpapa-GMD sa'yo. Your mentor o GMD ang magpapa-GMD sa'yo. No. Without your perseverance, without your dedications, without your discipline, you cannot go after the ladder of success. Kahit kami ng mga GMD tumambling-tumbling sa pagtuturo sa inyo, hindi ka po mag-GMD. Ang pagla-lifestyles, balanse. May mga bagay na kailangan sundin mo sa sinasabi ng uplines mo. May sinasabi sa sarili mo na kailangan mong sundin. Kung sa tingin mo ay kailangan sundin mo. Kung sa tingin mo merong bagay na hindi mo pwedeng hindi sundin at lumalaban ang kalooban mo at prinsipyo mo, hindi mo rin susundin. Balanse ito, balanse. Hindi pwedeng puro naman lifestyles, hindi pwede. Huwag mong iiwanan ang pamilya mo. Priority mo pa rin ang pamilya mo. For me, priority pa rin ang pamilya at priority si God, number 1. Second, ang family. Third lang po ang business. Okay? So, napakasarap ng lifestyles. And of course, without this anointed people, anointed ones, si Sir David Deborah, siya po ang binigyan ng Panginoon ng wisdom to build this company, to put up this company. Siya po binigyan ni Lord ng wisdom. And we are very thankful and we are very privileged to belong to this kind of company na ang puso nila ay hindi pa kasarili.
Ang talagang mission nila ay totoo, to help people live better every day. And of course, Sir Paul Kramer, the formulator, ever since tinayo ang lifestyle, siya po ang formulator ng products natin. Hindi kagaya ng ibang kumpanya na papalit-palit ng mga opisina, papalit-palit ng staff. Ito po, napakasarap nung ramdam na ramdam mo ang pagmamahal nila. Kasi nakakausap mo in person, hands-on sila sa kanilang negosyo, hands-on sila sa kanilang mission, and they are very disciplined na mga tao, hindi sila yung nangungunsinti rin na mga hindi dapat. So I'm very thankful, very privileged tayo na nakonect tayo sa kumpanyang ito. Pag isama natin sila sa dasal natin araw-araw, because if not because of this three persons with the big heart, hindi tayo magkakaroon ng ganitong privilege, pagkakataon na makonect sa ganitong kumpanya. So next, ang lagi kong ibinibilin sa mga distributors, you cannot do this alone. You badly needed mo si Lord. Hindi pwedeng mag-isa ka. Sabi ko nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Do it with passion. Do the mission with passion. Hindi pwede dito may halong kabulastugan. Sorry for my word. Hindi dito may halong pride and egoism. Hindi dito magraran ka, gusto mo ma-promote because of your personal interest to the expense of mga distributors na mahihirapan. Ang promotion ay automatic if you do it right from the start. No, you just empower your downlines, turuan mo, give time to your downlines, and most of all, sincerely mahalin nyo downlines nyo. Alamin nyo yung buhay nila. Hindi pwedeng ang relationship nyo ay transactional. Hindi pwede ang relationship nyo points promotion, no? Dito pag naturuan ka at nagpaturo ka, ang nagiging problema dito madalas ay hindi nagpapaturo at hindi natuturuan. So dito wala pong problema ang product, ang company, ang system. Ang nagiging issue lang dito yung mismong gustong mag-GMD, gusto madalas shortcut, ayaw dumaan sa proseso. Hindi po mahirap ang lifestyles, pero hindi rin madali, because all you need here is balance, no? My question here is 3 to 5 years from now, if you continue doing what you're currently doing, ano magiging buhay mo? Kung yung ginagawa mo dyan, matagal mo nang ginagawa at wala ka pang natutupad, kahit isang tornilyo, mag-isip-isip ka na join lifestyles. Kasi kung nag-join ka 3 to 5 years from now, imagine where you may be. You have more time to spend with your family and friends, no? Marami ka ng time sa pamilya mo. You have now freedom to decline, to resist sa mga negativity sa paligid, di ba? Next. Ano pa? Yun na, sinabi ko na kanina. Yan, totoo yan sa amin. Naghahanap pa kami ng bayarin. Kaya lahat ng bills ang biyanan ko, ako nagbabayad. Grocery, cash, products, kuryente, lahat. Lahat. Pangarapin nyo yan dahil totoo yan. And freedom to work when with whom we choose. Ang sarap nito kasi kami magde-decide kung anong oras kami matutulog, kami rin magde-decide anong oras kami gigising. Hindi po kami slave ng alarm clock. Ang buhay na walang utang, ang sarap-sarap niyan. Dito lang yan mangyayari sa lifestyles, basta nasa tamang sistema ka. Pero pag di ka na lifestyles, for the rest of your life, mangungutang ka. Why? Your income sa work, sa job mo ay hindi cannot augment your daily needs. So wala na nga yung needs, wala na yung wants. Pag nandito ka sa lifestyles, as often as you like, you can take vacation. Magsawa ka, kahit sa ang sulok ng mundo, you can go because you have time and financial freedom. Okay? So ito ang ibibigay sa'yo ng lifestyles. Kaya lang, totoo yung sabi dito, life is a choice. Yung buhay mo ngayon ay epekto o resulta ng mga desisyon mo nung nakaraan. Hayaan mo na. Huwag nang balikan ang mga nakaraan. Wala nang kinalaman yan. Move forward ka na. So, paano ka maka-move forward? Kailangan mo mag-decision ngayon. Sabi dito, your life tomorrow will be the result of your choices you will make today. If you will say yes to the person who invited you, if you will say yes to our Heavenly Father for the mission that He wants you to deliver in this world, 3 to 5 years from now, you are a global marketing director. 3 to 5 years from now, you have financial freedom, tremendous income,
You cannot imagine. Ang sarap ng namin. Kasi naranasan na namin. Ako naranasan ko na. Wala na, I don't have attachment anymore to the world. I don't have attachment anymore to my personal mga interest. Because now my personal concern, my personal interest, and my ultimate goal in life is to serve God through His people, to serve His people, to help them live better every day. You cannot serve your purpose in other way kasi po mahirap. Pero pag nag-lifestyles ka, mararanasan nyo lahat, lalalim ang pagkakakilala mo sa Panginoon kasi mahihiya ka, sabi nga ni Ma'am Nancy kanina, mahihiya ka talaga, hindi magpakabuti sa Panginoon sa daming blessing, apaw-apaw na ipagkakaloob niya sa inyo. So join us and fulfill your dreams, fight for your dreams, say yes to the Lord, and alam ko, ibibigay niya lahat ang inyong mga pangarap. So be a global marketing director and be a channel of blessings. Congratulations and thank you everyone. So Thank you. prayer. Sorry. Thank you, Yes, Ma'am ma'am. Malu. Thank you po. Okay, sorry bakit okay. Let's have now let's have our closing prayer in the name of the Father, the Son,